sa bidin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa atin. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Naging makahulugan ng buhay sapagkat ipinahahayag sa mabuting balita ang kautusang tayo ay pinagpapalang handugan ng Diyos na magandang kaisipan, tamang pangangatawan at punong-puno ng kagalakan upang lalo nating mabigyang sa pagsabuhay ang aral ni Jesucristo magpakailanman at upang lahat ay maisaayos ngayong gaganapin ang banal na misang nagbibigay pagpapala dito. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong tinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas.
Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko kinahihiya na ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan ng di mamatay kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magka-anak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba niyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Muli, maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tinan niyo kasi pa nung araw, akala nila na talagang pagmuling nabuhay, parang tinagurian natin sa Ingles na resuscitation. Di ba? Pag namatay isang tao, tapos itong taong ito mismo, the body itself, ay babangon sa kamatayan. Yun ang nasa isipan niya. O kaya,
At sa madalas na sabi sa mabuting balita ay hindi na mamamatay, may buhay na walang hanggan. Upang sabihin may buhay na walang hanggan, ay hindi na mamamatay yun. Sapagkat buhay magpakailanman. Marami ang eksena na pinapahig sa mabuting balita tungkol sa buhay, tungkol sa pagpanaw, tungkol ito ngayon, tungkol sa mga yumao na at kung paano sila muling mabubuhay, at ang muling mabubuhay yung parang kukunin muli nila yung kanilang katawang lupa upang sila ay bumangon at sila ay patuloy na mabuhay. Itong issue sa ating mabuting balita. Una, pinapahig natin Kristo ang kahalagahan ng buhay, the value of life. Hindi ba natin nakikita na ito ang palaging pinapahayag ng ating Kristo, ang may kagandahan ng buhay natin sa balat ng lupa. Bakit? Sapagkat meron itong pagpapala ng Diyos. At ibig ng Diyos na mabuhay tayo ng mahabang panahon sa ilalim ng kanyang wagas na pagkalinga, tunay na pag-ibig, at punong-puno ng lahat ng pananampalataya. Ibig sabihin, sinusustentuhan tayo ng aral ng mabuting balita upang tayo'y patuloy na mabuhay ng masagana na punong-puno ng pagpapala ng mga gawaing tunay na may angking kabutihan, kabanalan at maraming pang bagay na tinatamasa natin upang sabihin kay ganda ng buhay sa ilalim ng pagpapala ng poong may kapal. Hindi natin sasabihin na maganda ang buhay kung hindi ito sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Wala nang dadaig pa sa buhay na ito ng pagpapala ng Diyos na may na dinadala o nagdadala ng pawang ikabubuti o kapakanan ng tao sa balat ng lupa. Yun ang pakaintindihan natin. Kaya yung unang bahagi natin mabuting balita ay napapahalaga sa magandang buhay, sa takbo ng buhay na ito. Ano ang mangyayari kapag may humadlang sa magandang takbo ng buhay na ito? Walang ibang isipin ng tao kundi ibalik ang kabutihang iyang nawala at nawaldas dala ng ibinibigay ng kadiliman sa mundong ibabaw. Kaya sabihin, ibabalik sa ilalim na kapangyarihan ng Diyos ang nawalang magandang buhay sapagkat pumasok ang kadiliman at nagkaroon ng pagkakasala at upang may pagbabagong buhay na magaganap sapagkat ibig ng Diyos na ang lahat ay maisaayos at ang lahat ay patuloy na mabuhay na kasiyasiya at punong-puno ng ligaya. Yan ang ibig sabihin din ng buhay pagpapala ng Diyos. Kung sakali mang tayo'y nababaling sa mga makasalanan, hinahango tayo ng Diyos upang tayo'y ibalik sa katinuan ng ating buhay pananampalataya at matuwid na pamumuhay. Isisingit na lang natin dito yung mga bagay na mga bagay na meron tayong ding mga pag-aalinlangan sa buhay na ito upang liwanagin ang lahat sa piling ng Diyos. Patuloy na nililiwanag ng ating Kristo ang mga hindi magandang isipan na namumutawi sa puso't isipan ng mga tao tulad nitong takbo ng ating mabuting balita. Sino po sa kanila ang kanilang mapapangasawa sa buhay na walang hanggan? O kapag nabuhay na muli, sino sa kanila ang magiging asawa? Ayan, nililiwanag ng ating Panginoong Jesucristo ang mga nalalabo ang pag-iisip natin at upang sabihin natin, handa ka ba sa mga bagay na nililiwanagan ng Diyos, sa mga bagay na nalalabuan tayo o nauuwi tayo sa maraming katanungan, pag-aalinlangan, binubuhay muli ni Kristo ng may pag-asa, tayo malalabuan ng isipan o naghahangad ng solusyon o ano pa mang ikaliliwanag ng ating iisipan sa mga bagay na nangyayari sa balat ng lupa.
Kaya binigyan ito ng solusyon ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sa takbo ng ng pag-aalilangan ng taong iyon, sino sa kanila ang kanyang magiging asawa? Gayong 7 ang naging asawa niya, sapagat ito ang nilagdaan ng mga tao noong panahon ni Moises. Ang susunod, yan, storya uli, nililiwanag ito ng ating pong Panginoong Kristo. Walang hindi naliliwanagan kapag ang tao'y handa sa kanyang pagtanggap sa kaliwanagang ibinibigay ni Kristo. Ito ang mahalaga. Ito bang kausap ng ating Panginoong Kristo ay handang liwanagin ng kanyang isipan? Handa ba siya na tagambuksan ng kanyang puso at kalooban sa sinasabi ng Diyos, sinasabi ni Kristo, sa ikawawasto ng kanyang buhay, o ikawawala ng kanyang pagiging maraming pag-aalinlangan sa buhay na ito? Iyan ang malaking katanungan. Are you ready to receive the blessings of the Lord, o ikaw ay palagi pa rin naiimpluwensya na ibinibigay ng makasanglibutang ito? Napakalaga na pinapahayag na ating Panginoong Kristo, kaya sinulusyonan niya ang suliranin na ibinibigay sa ating mabuting balita. Napakalagay sinasabi ng ating pong Panginoong Kristo, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Sabihin, yung mga anghel sa langit ay wala iba kundi patuloy silang magiging makapanalig ng Diyos sa buhay na ito. Mawawala ng kanilang mga pag-aalilang at mismong sa daigdig na ito, tayo tayo nagsasalang-alang sa pagiging anghel sa daigdig na ito. Bakit? Sapagkat tayo ay patuloy na nakapanalig sa ating Diyos, sa nakapanalig sa Panginoong Diyos. Nawawala ang ating po mga pag-aalinlangan, magsisilbing tayong mga anghel sa balat ng lupa. Napakaganda, di po ba? Mga anghel, madalas sabi natin, magdilang anghel ka nawa. Upang sabihin ko ano yung mga sinasabi natin, magkaroon ng katotohanan. Bakit ang hindi? Magkakaroon ng katotohanan ng mga bagay nito sapat bukas ang ating isipan at handa tayong umunawa sa ibinibigay ng aral ng mabuting balita na tulad tayong mga anghel na sumusunod sa kalooban ng Diyos na nagiging kaisa sa pagpapalaganap ng buhay pananampalataya, sapagkat magandang halimbawa ang tinutukoy natin sa ating sarili sa lahat ng ating mga gawain dito pa man sa balat ng lupa. Ano pat sa kabilang buhay, napakaganda ang ating patutunguhan upang sabihin, naging makadiyos ako sa balat ng lupa, ito'y daladala ko hanggang sa buhay na walang hanggan, tunay ngang higit pang pagpapala at pagpapalain ng mga taong may ganitong wagas na kalooban. Ikalawa, kung ano yung tinutulad ng ating pong Panginoong Kristo upang sabihin, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi mga patay, upang ipahayag. Ito ibig sabihin ito, ang Diyos mula pa ng sanglilikha ay naroon na upang subaybayan tayong nabubuhay pa sa batang lupa at hindi ito maiaalis sa atin habang buhay. The God that we believe in will always be with us and is alive with us, na hindi ito mamamatay sapagkat may buhay na pinagkaloob, buhay na susubaybayan, buhay na susustentuhan, buhay na pangangalagaan. Ano pat kung ito'y nangyayari sa balat ng lupa at meron tayo nagpapahalaga sa Diyos, manatili din tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Naway pagpapala ng Diyos ay pagkaloob sa atin ng Diyos na higit na una, higit na pangunawa. Ikalawa, ang Diyos na ating pinananaligan, ito'y magbigay liwanag nawa sa ating nadirimlang kaisipan na may kasagutan ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa ang banal na misang ito'y magatid sa atin palagian sa buhay na Diyos na nangangalaga sa atin, anupat patuloy pa rin tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagkapalang handog nawa ay pagkaloob sa atin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Tulad ni San Bonifacio na ating tinatangkilig ngayon, ang kanyang dakilang kapistahan upang sa kanyang pagiging martir at tagagabay o tagapangasiwa upang lahat ay pagtibayin sa larangan ng pananampalataya. Tayo manampalataya at magkakamit tayo ng magandang buhay sa walat ng lupa, ano pa't may kahinatnan din sa buhay na walang hanggan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingan upang lalo natin pagtibayin buhay pananampalataya. Sa lahat ng ating pagsisikap na maitago dito, kapiling natin ang Diyos. Buhay siyang sumusubaybay sa atin. Buhay siyang nakakalob sa atin ng mga biyaya sa matuwid nating pamumuhay. Ano pa dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan? Higit sa lahat, ang pagkapalang handog, mapapala. Heto tayo dumudulog sa ibig natin makamit sa buhay na ito. At ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. Nagbibigay na Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay aming inihahanda at inihahain dito sa banal na dambana. Sa gandahang loob mo sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa. Dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may panandigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat binarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinali namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, naming Santo Papa, si Onesto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas,
kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Bonifacio, at namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buhay na pinagpapahala ng Diyos, patuloy na ginagabayan at pinagkakalooban ng lahat ng kalakasan upang mabuhay palagian sa kaliwanagan. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng paghalda, pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kapayapaan ko sa inyo mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. O kamahal-mahalang puso ni Jesus, sa tahanan ng poong pagkadiyos ng Santisima Trinidad, sa iyong kasaganaan kaming lahat ay nakibahagi sapagkat ikaw ang bukal ng buhay, kagalingan at kabanalan. Ipagkaloob mo na ang aking puso ay matulad sa iyong puso na maamo at mababang loob. Ikaw ang aming takbuhan at lakas. Ikaw ang aming awa at pag-ibig. Dinggin mo, o mahal na puso, ang aming mga panalangin sa mga araw na ito at huwag mong itulot na kami ay mawalay sa iyong pag-ibig. Bendisyonan mo ang aming mga panukala at maging gabay ka namin sa aming mga gawain sa araw-araw. Siya nawa. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo na yung Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos na ating banal na gawain, itong banal na misa. Salamat po. Mga kabanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Estet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lausedio velasio salus honor virtus coque sit benedictio procedenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestet isti eis. Omne delectamentum in se aventem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang pag-ilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O